Magandang hapon mga pus, Lawrence Motovlog here. Yung topic natin ngayon, bakit okay pa si NMAX V2 ngayong 2025. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ito pa rin yung aking scooter for this year. Hindi naman na kailangan mag-upgrade eh. Kahit NMAX V1 yan, same lang sila. Kaya yan, base sa experience ko mga pus, dito sa NMAX V2, kung naalala nyo si Tisoy, yung kasama ko nag-i-endurance, yung naka NMAX V1, hanggang ngayon yun pa rin yung kanyang motor. Hindi pa siya nag-upgrade. Pero bakit naman kayo mag-upgrade kung NMAX din, di ba? Kasi same lang naman din sila ng CC. Yung pinagkaiba lang naman, may konting upgrade. Same naman sila na VVA sa NMAX V1 at sa V2. Okay, balik tayo sa topic, sa ating NMAX V2. Hindi muna ako mag-upgrade ng motor ngayong 2025. Sulitin muna natin tong NMAX V2. Okay naman siya eh. Wala pa akong nakikitang issue o major issue nito. Kaya ako sa inyo mga pus, itong NMAX V2 natin, okay naman siya. Wala naman siyang issue, wala naman siyang problema. Okay naman yung itsura, yung driver lang hindi. Huwag na kayo mag-upgrade ng motor. Kunwari meron kayong NMAX V1, NMAX V1 na lang kayo. Same lang naman sila eh. For me lang ha, meron naman din siyang VVA si NMAX V1, kahit si V2 meron din, di ba? ABS. Yan, parang ngayon may bago na namang Aerox, yung may turbo. Hindi na yata siya CVT yung tawag eh. Parang may dinagdag sa CVT, yung may parang quick shifter dito. Ito pala si NMAX natin is second hand siya. Second hand natin siyang binili. All goods naman, wala naman siyang issue hanggang ngayon. 2025 na ngayon. Itong model lang atin is 2022, di ba? Parang okay pa rin pa siya. Ba't ako mag-upgrade ng NMAX pa? Kaya ito muna gagamitin ko. Pero sa totoo lang mga pus, balak ko talagang magpalit ng motor. Balak ko mag ADV 150 or 160, pero second hand din. Pero wala pa naman kasi akong nakikitang sira dito eh. Kaya ito muna. Okay na okay pa naman siya eh. Hindi naman siya yung parang maraming sira, gano'n. Yung mga issue na lang yung pag-usapan natin ngayon. Number one na issue na nakikita ko dito is yung kanyang rear shocks. Grabe yung rear shocks nito. Napakatagtag. Sobrang tagtag. Yung feeling na pinagtsatsagaan ko na lang yung tagtag niya. Kasi ako, mahilig ako sa stock. Oo, stock. Mga stock parts, yan, mahilig ako. Mas lalo kung ganito, scooter, stay stock ako. Siguro nasanay na rin ako kasi nanggaling na rin ako sa big bike. Maganda talaga ang stock, walang problema. Pero yung problema naman dito, ang tagtag. Kaya pala yung ibang naka NMAX at naka Aerox, pagkabili nila ng mga motor nila, mga Aerox NMAX, nagpapalit sila kaagad ng shocks. Nag-aftermarket sila yung may rebound. Pip pip. Wala, di pa nag-thank you ah. Kaya pala ganon yung gawain nila. Papalit sila ng Motaro, ganon, YSS, RCB. Kasi sobrang tagtag talaga ni NMAX. Number 2 issue is yung kanyang kain ng gas. Grabe kain ng gas nito. Ang takaw nito, promise. Mas matipid pa si Honda Click 150, si ADV 160 kaysa dito sa NMAX natin. Itong V2 ah. Kasi yung V1 sa ating kasama, matipid naman siya. Hindi ko alam bakit. Ito, sobrang takaw nito. Mas matipid pa nga yung ating big bike dati, yung CF Moto 300 SR. 300cc yun. Mas matipid ba siya kaysa dito? Oh, kita niyo yan, ang tagtag. Yun yung hindi ko maintindihan, ba't ganon ka takaw to? Hindi ko nga alam kung Euro 3 o Euro 4 to. Hindi pa ako masyado nagbabasa ng specs nito. Simula yung nakuha natin. Tapos yung nakita kong issue dito na sa akin yung kanyang headlight, yung kanyang high beam ang masyadong mahina.
or nasanay lang siguro ako sa mga ibang motor. Kaya nagpakabit tayo ng auxiliary light. Yan, modified. Makikita nyo yun sa video ko, ay sa mga playlist ko, kung saan nila tinago. Kasi nakatago para hindi sitayin ng mga, alam mo na, mga HPG gano'n. Di ba sa ibang lugar medyo bawal ang naka-auxiliary light, kaya tinatago. Pero sa performance naman, gustong gusto ko din yung performance nito. Yun lang naman yung mga ayaw ko dito yung mga nabanggit ko. Tapos yung mga nagustuhan ko dito naman, yung kanyang acceleration, number 1. Saka dito sa NMAX, sasabihin ko na rin yung mga nagustuhan ko, para alam nyo bakit ayaw kong bitawan. Yung mga nagustuhan ko din dito, kaya hindi ko siya mabitabitawan, yung kanyang riding position. Lagi ko yan binabanggit sa mga vlog ko, kasi yung riding position niya is very relax. Sobrang relax yung riding position nito. Tapos yung gusto ko dito, meron siyang extended footboard. Pwede kang nakaupong ganyan, para ka naglalaro ka lang ng computer. Kaya yan yung mga nagustuhan ko dito. Saka yung sobrang relax. Yung sumunod na nagustuhan ko is yung kanyang keyless na, yung kanyang keyless kasi andito sa pinakagitna, unlike sa ibang motor na keyless andito sa right. Natripan ko lang siya kasi ang cute. Parang kung yung point of view ko, nakikita mo lang yung ito, yung parang washing machine knob nya. Kaya na gustuhan ko. Parang nakaka-relax lang tignan. Tignan nyo naman kasi. Sumunod yung kanyang panel. Yan, yung kanyang digital panel. Natripan ko din siya kasi nasanay din ako sa panel ng TFT display, colored, parang OLED. Wow, sige, overtake sir. Doon ako nasanay, pero yung pagdating ko dito, okay naman siya. Hindi naman siya nakakahilo, hindi naman siya nakakasawa. Saka may time, yan yung gusto ko. May trip 1, may trip 2. Next, yun na nagustuhan ko is yung kanyang parts. Yung parts ng kanyang sidings, or sabihin na natin lahat ng parts niya. Kasi yung lahat ng parts ito mga pus, sobrang mura. Sobrang mura niya, promise. Basta Yamaha, friendly price talaga. Unlike sa mga Honda, ibabanggit ko na rin, medyo pricey yung kanilang parts. Lalo yung fairings pala. Medyo pricey. Itong kaya Yamaha, friendly siya. Kaya kahit magpalit ka ng kaha every year, okay lang. Ganon siya ka-friendly. Saka yung nagustuhan ko dito, yung kanyang charging, may pang charging siya dito. Charging output yata yung tawag dun Medyo nakalimutan ko. Oh, charging output yata. May pwede siyang pag-chargean dito. Bye. Tapos ito yung susunod na gusto ko dito mga pus. Maganda siya i-banking. Kahit hindi siya, siguro hindi siya talaga build for banking, kasi sumasabit yung center stand natin, sumasayad. Pero alam ko naman na hindi talaga pang banking ang scooter. Pero wala, natripan ko lang. Maganda siya i-banking. Same sila sa Aerox. Pero si Aerox kasi medyo sporty position, kaya siguro mas maganda talaga siya. Pero mas trip ko to, relax. O diba?
Ito, liko tayo ng 70. O, di ba? Next dito. Maganda siyang i-benki-benking. Partida, stock partida. Stock tires pa to. Ayun na, traffic na dito ah. Ano pa ba yung mga nagustuhan ko dito? Ay, isa pa yung nagustuhan ko dito, yung kanyang puwet. Oo, yung kanyang puwet. Yung kanyang tail light. Yun yung nagustuhan ko dito. Medyo okay yung kanyang tail light eh. Napakaangas yung itsura, para siyang ibon. Tapos yung nagustuhan ko pa dito is yung kanyang compartment. Ang laki. Ay, hindi siya malaki, maluwang pala. Sorry. Sensya na tao lang. Yung natakbo, yung nakuha ko to pala para ma-share ko sa inyo is 11k odo. Kung di ako nagkakamali, 11 or 10,000 odo. Ngayon is 21,000 na siya. Hindi pa ako nagpapalit ng spark plug, pero nagpalit na ako ng air filter. Kasi okay pa naman siya. Tapos yung lastly na nagustuhan ko dito, dalawa. Yung kanyang design, napaka-relax sa mata. Maangas siya na relax. Wala pala tong Y-Connect mga boss. Parang yung sinasabi ko, nakaka-relax yung itsura niya, lalo kung plain black. Hindi ako fan ng matte, kaya ginawa ko dito is nag-buffing ako. Ako na mismo nag-buffing. Okay naman yung pinalabasan niya. Ilang beses na rin akong na checkpoint ng mga HPG, LTO at police. Kasi nakalagay sa papel niya is matte gray. Ay, matte gray. Matte black. Pero okay naman. Hindi naman tayo sinita about sa color niya. Last is yung kanyang, at yun lang masasabi ko mga boss. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Peace out.